I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos updates sa mga DDS. Pakinggan nyo ito. Nako. Hindi ko alam kung ito ay nakaka-offend sa kanya. For sure, oo. Diba? Ano to pag tinawag kang ganitong klaseng mga, yung ganitong klaseng mga words, medyo nakakaano yan nakakasira ng karir or kaya nakakasira ng pagkatao mo. Kumbaga, kilala ka na sa buong mundo na kung sino ka talaga. Shout out sa mga Marcos loyalist supporters, Filipinos and OFW. Sabi po dito guys, ng The Washington Times, ano ba ang tawag kay Sara Duterte? Nako, medyo parang nakakaya din sa bansang Pilipinas, Pero I think hindi. Para sa akin lang guys, O baka sa sa magkapatid na Duterte, medyo nakakahiya ang ganitong klaseng tawag sa kanya. Sabi dito guys na Pilipinas Today, basahin po natin para kompleto detalyado, okay? Sabi po dito mga kababayan, daughter of jailed pro-China leader, kung tawagin ng The Washington Times, si Vice Presidente Sara Duterte, malinaw na tumutukoy sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-iisang taon na nang nakakulong sa International Criminal Court, which is ang ICC detention facility sa The Hague. Kung puro China ang bansag ng media organization sa 80 anyos na si ama ni BP Sara, inilarawan namang bilang pro-US si President Ferdinand Marcos Jr. sa sub-headline ng parehong artikulo, Session of Macho Political Dynasty Hurls Down Gauntlet to Pro-US President Agay. Sabi po dito mga kababayan, idinitalyan sa artikulong inalathala nitong Pebrero 18 ang away politika sa pagitan ni President Marcos Jr. at BP Sara kasama ang litanya ng Vice President laban sa Pangulo dahil umano'y sa korupsyon, gayon din ang kapwa pagkakabilang ng dalawa sa kilalang political dynasty sa Pilipinas. Agay. Sabi pa dito, the upcoming political brawl will be closely watched from the Beijing and Washington. Bahagi ng report ng The Washington Times, while Mr. Marcos had been staunchly from Washington, Ms. Duterte has signaled a return to the Beijing-leaning policies of her father, who held office from 2016 to 2022. Nako, medyo nakakaya ang ganitong klaseng mga words. Itatawag sa iyo guys yung daughter of jailed. Nako po. Pro-China leader. Di ba nakakahiya yan? Ayan mga kababayan, biro nyo yan. Anong sabi po dito? Ayan, nakalagay dyan guys, The Washington Times. Sara Duterte, daughter of jailed pro-China leader, announced presidential run in the Philippines. Ayan, BP Sara, tinawag na daughter of jailed pro-China leader ng US media. Inuulat ng The Washington Times ang pagdedeklara kamakailan ni Vice Presidente Sara Duterte na kakandidato siya sa pagkapangulo 2028. Mababasa sa headline ng artikulo posted online. Sara Duterte, daughter of jailed pro-China leader, announces presidential run and in the Philippines. Ayan guys, wow. Guys, kayo mga kababayan, anong kapalagayan nyo? Di ba parang nakaano na siya? Di ba mga kababayan, naka-attach na sa kanyang pagkatao yung nangyayari sa kanyang ama. Di ba? Hindi kaya, siyempre, nakakaano yun. Kumbaga, nakakasira sa kanyang pagkatao. Di ba? Yan sabi ko nga parang pagdating ng 2028, ito si Sara Duterte, ewan ko na lang kung ito ay mananalo o hindi. Kasi, wala, kalat na kalat sa buong mundo, lalo na ngayon.
yung kanyang impeachment on process na. Ikaw nga, tuloy-tuloy na. Kaya nga pinapasagot na siya sa loob ng 10 araw Kaya abangan po natin yan mga kababayan. Sabi dito guys sa mga nagko-comment. Sabi dito, true naman talaga. Oo naman, 'di ba? Hindi mo naman kailangan i-deny. Totoo naman 'yan. Wala kumita na 'yan. Magiging pangulo 'yan ng Pilipinas 2028. Lakas ng DDS Pinagtatawanan lang siya. Nakakahiya naman ang balita na Washington Post buong mundo nakakabasa. Yes. International nga siyempre, 'di ba guys, sabi ko nakakahiya talaga yung ganyang mga words na itatawag sa kanya. Siyempre nasasaktan siya. It hurts. Kumbaga nakadikit na sa kanyang pagkatao yung ganyang words. Totoo naman. Best in pasyal only, best in pandesal with blood spread. Ayun Tsaka kumbaga, imbis nakikisama siya o kaya nakikipagtulungan sana siya sa Marcos admin, wala nagmataas pa siya talaga nagmamalaki pa. Sus, ano naman, totoo naman, Washington Times yan, di ba? What do you expect? Matuwa sila? Of course not, di ba? That's true, which is facts and true. Yun naman talaga, tama lang yan sa kanya. Ano naman ang tawag sa kanya, di ba? Siyempre pag tinatanong, yan yung anak nung nakulong sa ICC, di ba? Karamihan ganun ang sasagot talaga sa iyo pag tinanong mo. That's definitely correct. Yeah, if somebody asking you, di ba mga kababayan, like for example, right, if someone asking if who is Vice President of the Philippines, of course you can reply to that person and you can tell them that she is the Vice President of the Philippines, a daughter of former President of Rodrigo Roa Duterte who is in jail right now, di ba? And Netherlands. So yun guys, tingnan nyo naman yan, di ba? Sara Duterte, daughter of jail through China, di ba? Leader announces presidential run in the Philippines. Kaya nga, di ba? Masyadong mataas ang nito, ang lipad nito. Akala mo naman may kakayahan, wala naman. Kung magsalita sa harapan ng publiko, puro kudigo naman. Hindi nga, parang ang magsalita yan si Sara So kailangan talaga more experience. Guys, si Sara Duterte not qualified for president. Sa totoo lang, because of guys, nakikita naman natin lack of experience, lack of knowledge, lack of ideas, etc. Yun sa nakikita ko, especially pag nag-i-speech siya, hindi tulad ni PBBM, talagang last ang English noon tsaka malaman at buo sa galing sa puso. So doon ka lang believe kay PBBM. Kaya nga guys, abangan natin ang kanyang pagsasalita sa UN Assembly sa pagpunta niya doon, kasi isa sa mga dahilan yun nga na talagang kailangan siya. Ibig sabihin, abangan po natin si Pangulong Marcos Jr. sa pagpunta niya sa UN Assembly. Mahalaga ang papel niya dyan dahil isa sa mga mananawagan sa peace and unity sa kaganapan doon sa Iran at Israel. So yun mga kababayan, thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. Bye everyone.